sobrang sulit na 1,409 pesos. Again, to be honest, pwede nyo to i-DIY. Sobrang mura lang talaga sa Vietnam. Like, alam nyo, sa mga napunta ko sa Southeast Asia, mas mura pa yung Vietnam kaysa sa Pilipinas. Ewan ko, talagang mas mura pa sa Vietnam, ha? Mindset, guys, mindset, para hindi na kayo mahihirapang mag-picture-picturean. Iba talaga yung itsura niya, talagang malalaman mo na wala ka sa Pilipinas. Like, yung ilalim niya kapag tinignan mo na ganyan, yung parang... Hello guys! I'm back again with another video, and guys, for this video is bibigyan ko kayo ng mga tips, tricks, and kahit ano pa man na information na kailangan nyo malaman bago kayo magpunta sa Hanoi, Vietnam. And guys, of course, kaya nyo ito pinanonood kasi natapos nyo na ang napakadaming episodes na ginawa ko sa Hanoi, Vietnam. And guys, on this video ay mag-focus tayo sa mga budget, sa itinerary, sa tours, and guys, of course, doon sa flights, hotels, tours, and yung mga extra general tips na pwede ko maibigay sa inyo na magagamit nyo pagka nagpunta kayo sa Hanoi, and possibly pwede din sa Vietnam kasi isa lang naman yung mismong air nito. If ever nandun kayo pupunta sa Ho Chi Minh, pwede nyo din i-apply ang mga ibang tips na maibibigay ko sa inyo dito sa video na to. Okay? So let's proceed. So unang-una is magpunta na muna tayo sa ating flight. And guys, yung flight na in-avail ko dito ay syempre via Cebu Pacific kasi alam naman natin na napakamura naman talaga sa Cebu Pacific. And pagka sa Cebu Pacific is dun kayo makaka-avail ng mga piso fare, yung mga mababang base fare, and etc. And guys, alam nyo ba na ang fare ko dito sa Hanoi na to is ang from Manila to Hanoi and Hanoi to Manila ko ay tumataginting lamang na, hulaan nyo. Okay guys, ang halaga lang ng aking round trip airfare ay 4,731. And guys, yung round trip airfare ko na yan, very good deal na yan kasi mayroon na yang 20 kilos na baggage. And guys, may food pa na kasama yan. Take note, may food na kasama tong 4,731 pesos. Round trip yon. Tapos may 20 kilos, tapos may food, and yun nga lang, medyo na-delay nga lang yung flight ko nung time na yan. Kasi kung napanood yun sa unang video ko, unang episode ko dito sa Hanoi, is yun ang naging problema. Pero guys, ang flight ko nga pala dyan is 5:25 AM ng umaga doon sa Naiya. At darating ako doon sa mismong Hanoi ng 7:55 AM. Tapos, yung pabalik naman is 8:40 AM. Tapos, makakarating ka dito sa Pilipinas ng 1:25 AM. So guys, kung napapansin nyo, parang napakalayo ng agwat ng mga oras nila. Kasi po, hindi magkamukha ng time zone ang Pilipinas saka doon sa Vietnam. Kasi, kunyari dito sa Pilipinas ay 7 o'clock. Doon sa Vietnam ay 6 o'clock. So, parang 1 hour, ganun ang pagitan ng oras doon. So guys, uulitin ko po, ang flight ko po ay 4,731 pesos. And guys, napakababa ng nakuha ko na yan. Kaya if ever na gusto nyo mag-book lang kayo sa Cebu Pacific saka sa AirAsia. And ngayon, mag-proceed na tayo sa hotel. So guys, napakadaming tumatakbo sa isip nyo kapag kunyaring hotel. Saan nga ba maganda magstay sa Hanoi? So unang-unang sagot ko sa inyo at nagbubukod tangi ay sa Old Quarters area. Doon sa Old Quarters area, doon kayo makakakita ng mga murang hotel. Like talagang low budget. I mean, budget friendly, tapos kung low budget traveler kayo, pwede dyan sa Old Quarters area. And guys, dyan sa Old Quarters area, dyan nyo din makikita ang lahat ng mga famous coffee shop, lahat ng mga famous park. Andyan yung One Kem Lake na sikat na pinupuntahan. Andyan guys lahat, napakadaming food dyan. And yan yung mismo city center. Kasi guys, yung city center, yun ang magandang spot na puntahan nyo. Siyempre, medyo touristy nga lang siya, but that's very sulit kasi pagkakalapit lang yung mga pupuntahan mo, hindi kayo nagagastos ng malaki sa pamasahe. And guys, dyan nyo din natatagpuan yung Beer Street, and dyan na papasok ang ating hotel. Kasi guys, yung hotel na in-avail ko, na binukan ko dito sa trip na to, panoorin nyo na lang sa episode 2 ata nitong Hanoi, Vietnam vlog ko, ay hindi ko alam na nasa likod lang pala niya yung Beer Street. Yung Beer Street, isa sa mga tourist spot dito sa Hanoi, at isa sa mga nilook forward ng mga tao sa Hanoi. Kasi hindi naman porket Beer Street na tinawag ay talagang parang bar yung dating ganyan. But napaka-festive nung mismong place na yun. Napakasaya kapag kagabi, ganyan. Talagang makikita mo yung mga nakaupong ganyan. Pero syempre, mag-ingat kayo sa pickpocketer, okay? So, back to the topic na tayo sa hotel. So, yung hotel ko ay Hanoi Elite Hotel. So, ilalagay ko sa baba. And panoorin nyo na din sa video ng dito sa Hanoi vlog series ko. So guys, Hanoi Elite Hotel, and yung hotel link ilalagay ko dyan sa baba. So nakuha ko siya ng 7,725 pesos. So, kukomputin natin yun for 5 nights.
Ang equivalent nun sa 5 nights ay 1,545 pesos. O, diba? Good deal ko nang nakuha yun. And hindi pa siya solo bed. What I mean is malaking bed. Hindi siya twin bed eh. Siguro queen size bed yung natulugan ko doon sa mismong hotel room na yun. And guys, napakaganda ng service. Napakalapit sa lahat ng mga pwedeng puntahan. If ever na magagrab ka, sobrang lapit. And guys, napakalapit sa mga restaurants, sa mga coffee shops, and etc. Yun nga lang, ang cons lang dito sa hotel ng mga na chinek-inan ko ay wala siyang elevator. Pero, ganun kasi talaga. Sa Hanoi guys, if ever na budget traveler kayo, wala kayong makikita na hotel na talagang super mura sa halagang ganon na may elevator. Kasi sa Hanoi is, kung mapupunta na kayo dun sa mismong Vietnam, about sa tax nila yan eh. Medyo nalalayo na tayo sa topic. Pero guys, kasi doon sa Hanoi, kapag ka so mahahaba ang mga hotel doon, like pahaba, pero makikitid siya. So, ganun ang nangyayari. Kaya medyo makikitid, kaya wala ng space yung ibang mga budget hotel sa elevator. Kaya guys, stairs ang ginagamit. So, unfortunately, yes, unfortunately, yung tamang term, doon ako na-assign sa 4th floor. So, lalakarin ko yun, papanig sa itaas doon sa 4th floor, lalo na kapag ako, kunyari, pagod na pagod ako sa tour, ganyan. But, okay lang din naman siya for me kasi parang exercise ko na din siya. And kapag ka naman nagpunta na kayo doon, like pagdating nyo sa mismong airport, i-message nyo lang yung Hanoi Elite Hotel sa WhatsApp. So, ilalagay ko na lang yung number dyan sa ibaba. And tutulungan naman nila kayo. Tutulungan nila kayo magbuhat, tutulungan nila kayo sa lahat, tutulungan nila kayo magpanik ng bag nyo from 1st floor, from ground floor to 5th floor, to 6th floor, to 4th floor, depending kung saan kayo maa-assign. Pwede naman siguro, kung kunyari may available, mag-request kayo doon sa mismo WhatsApp. Can I request for a lower floor? Ganyan kunyari. Parang syempre, konti na lang yung papanikan nyo, diba? So, ganun din ang magandang technique doon. And guys, oo nga pala, if ever na magbubook kayo, yung link sa baba, ayan guys, andyan yung hotel link sa baba. At para maka-discount kayo ng additional 5% off, feel free to use my code PaulIvan5 off sa lahat ng i-avail nyo sa Klook. Mapa flights, hotels, and activities ay applicable yung code na yan. Okay? So guys, yun. Tapos na tayo sa hotel. Nasabi ko na sa inyo na maganda sa Old Quarters area. And yung mga malalapit at mga makikita nyo sa Old Quarters area. Kaya bakit best spot yun? Kasi andun yung Beer Street, andun yung One Cam Lake, andun lahat ng mga famous food stops, food stalls, restaurants, coffee shops, and guys, city center siya. Okay? And guys, again, nakuha ko po ang hotel ko sa halagang 7,725 pesos at kapag ka per night is 1,545 pesos. Okay? So, let's proceed to the tour. So guys, yung tour po natin ay apat na Klook tour ang in-avail natin dito sa tour na to. I mean, dito sa mismong trip na to. Kasi guys, yung itinerary at tour ko, parang iisa lang kasi araw-araw ay talagang inirely ko. I mean, ibinigay ko doon sa mga Klook activities yung itinerary ko. Kaya wala ako sa inyo masasabing itinerary kasi yung first day ko, yun lang ako naglibot. Nakikita nyo naman sa vlog, panoorin nyo na lang itong mga vlog dito sa previous videos na to. So, noon lang ako food, resto, coffee shop, hopping, and itong mga tours na to, per day siya. So, yan yung naging itinerary ko lang, okay? So, unang-una sa mga tour is Old Quarter Food Tour. So guys, itong Old Quarter Food Tour ay na-avail ko siya sa halagang 1,353 pesos. So yung link, ilalagay ko na lang dyan sa ibaba. Kaya if ever guys na gusto nyo i-avail, i-click nyo lang yung link below para maka-discount kayo and also use my code. Okay, mamaya ko na lang i-explain ng isa yung code para mas mabuti. So, yung Old Quarter Food Tour, guys, panoorin nyo sa previous video, ay, for me, okay siya eh. Kasi, if ever, kapag ako niyan, nakakain ka ng mga Vietnamese food, papa-enumerate sa'yo ng mismong tour guide mo. Sasabihin sa'yo ganyan, in English, kung ano pa daw kung ano yung mga nakain mo, kasi kung ano yung nakain mo, hindi na nila yung sa'yo papakain. So, yun ang maganda daw. Sinabi ko yung mga nakain ko na Vietnamese food, kaya hindi yun yung pinakain sa akin. And guys, doon sa 1,353 pesos, kasama na doon ang food, kasama na doon ang tour guide, kasama na doon yung knowledge na matututunan mo about dun sa food. Yun kasi yung gusto ko talaga. Kasi, to be honest, ito namang Old Quarter Food Tour na to, pwedeng-pwede mo naman itong i-DIY. Pwedeng-pwedeng i-research mo na lang. Pwedeng-pwedeng ikaw na lang mismo yung mag-explore. Kaya lang for me kasi, ang gusto ko kasi, yung ma-feel ko yung local vibe. So, itong tour ko na to sa Old Quarter Food Tour, dito sa tour na to, ako madami natutunan. Hindi lang sa food, kundi sa mismong place. Like, for example,
ine-explain sa akin yung mismong food, kung saan ba to famous, at kung ano ba yung mga natural na kinakain ng mga turista, kung saan ba murang bumili, kung saan ba murang mag-explore doon sa mismong Hanoi, at kung safe ba sa Hanoi, ganyan. Doon ko lang din nalaman na yung mga ibang driver pala, na Grab driver sa Hanoi ay undercover police. So para mas maging safe talaga yung Hanoi, o diba additional safety info yun para sa ating lahat ng mga turista na nagpupunta sa Hanoi. So napakadami ko nalaman sa mga old quarter food tour na inabil ko na to sa Klook. Aside from the food facts na natutunan ko, is yung napakadami ko natutunan about sa mismong Hanoi. Kasi itong old quarter food tour na to, may two options. Pwede nga mag-motorbike or maglalakad. Pero kasi around the old quarter area lang ako. Kaya ako yung naglalakad na ganyan. So medyo mainit pa yung punta ko. Kaya init na init ako. Pero for sure naman, kapag napanood nyo to at sa mga susunod na mga panahon, ay hindi na mainit. Kasi guys, ang punta ko ay July. So mainit po ang July. And yun, ngayon, okay na okay. Kaya guys, if ever napupunta kayo dito sa Hanoi, is don't forget na i-add sa bucket list nyo itong old quarter food tour kasi sobrang recommended ko siya. Okay? So next, Hanoi Instagram tour. So itong Hanoi Instagram tour, again, to be honest, pwede nyo to i-DIY. Pero bakit ako nag-avail pa rin ng tour sa Klook? Kasi guys, dito, kapag ka sa Klook kayo nag-avail, meron kayong photographer. And ako nga kasi solo traveler ako. So parang for me, yung price na 1,409, so binayaran ko dito is yung mismong tour, yung mismong sasakyan, yung mismong tour guide, and yung magpipicture sa akin, which is photographer. So sobrang sulit na ng 1,409 pesos. Aside from that, may picture na ako na okay, which is, ayan guys, ilalagay ko dito sa Instagram. Pinost ko siya sa Instagram. And napakadami ko pang natutunan. Kasi yung mga unang natutunan ko dun sa Old Quarter Food Tour is all about food and konting facts about sa Hanoi. But dito, yung mga historical places talagang dinala kanya. Dinala ako ni Steven ba o ni Travis, kasi dalawa yung tour guide ko dun sa dalawa na yun eh. So nakalimutan ko na kung sino specifically sa Hanoi Instagram tour, but napaka-okay, napaka-bait, and nag-request ako, sabi ko gano'n, gusto ko akong mapuntahan yung bridge, kasi yung bridge na itong bridge na to, hindi ito talaga kasama sa mismong tour, but dinala niya ako doon kasi nirequest ko. And kayo, mag-request kayo sa inyo gusto magpunta, basta syempre, within the radius lang naman ng budget nyo, kasi baka mamaya magpadala kayo sa sobrang layo, like for example, nasa Quezon City kayo, tapos magpapadrive kayo ng Antipolo, hindi, wag ganun. So, yun guys, ito, isa to sa mga highly recommended ko, which is itong Hanoi Instagram tour, na ang halaga niya ay 1,409 pesos, kasi may tour guide, may photographer na, at napakadami nyo pang malalaman guys. And syempre, naka-motorbike kayo dito. And sasabihin nyo, naka-motorbike, hindi lang naman ako solo traveler tulad mo, kasi ikaw solo traveler ka, kaya ka naka-ganyang klaseng tour. Hindi po. Kapag ka, for example, ay dalawa kayo, dalawang motorbike. Kapag ka tatlo kayo, tatlong motorbike. Kapag ka apat kayo, apat na motorbike. Convoy kayo, yung sunod-sunod kayo, ganun. Mas masaya, diba? So, tigi-tigisa pa kayo ng mismong photographer. Yun ang maganda dito. Like for example, apat kayo, hindi kayo magkakalituhang magkakaibigan o pamilya. Dahil tigi-tigisa kayo ng photographer. And may option din naman na kung ayaw yung motorbike, is doon kayo sa kotse. Pero for me, maganda yung parang may sariling tour guide na naka-assign sa inyo, tapos sariling photographer, di ba? Mindset guys, mindset, para hindi na kayo mahihirapang magpicture-picturean, para meron na naka-assign sa inyo. So yun guys, yun ang aking comment dyan sa Hanoi Instagram tour. Sa mga natutunan ko dyan sa tour na yan, is sobrang cool and napakabait pa ng tour guide ko, which is si Travis. Naalala ko na si Travis guys. So ayan, nakalagay dyan sa baba. And i-request nyo lang sa WhatsApp. Kasi guys, sa mga Klook activities na to, kukontakin nila kayo sa WhatsApp. Ilalagay nyo kasi din yung number nyo, ganyan. And kapag ka ganyan, is i-request nyo. Sabihin nyo, I want to, Travis, ganyan, ganyan. And sabihin nyo kay Travis, kilala ako ni Travis. Kasi nalaman niya na TikToker ako. So, alam niya na vlogger ako and TikToker. Sabihin nyo lang sa kanya na ganyan na kaya nyo siya ni-request kasi napanood nyo sa vlog ko. Para kahit paano matuwa siya. Kasi nilibre niya ako guys. Nilibre niya ako para i-promote siya na mabuti. Kaya yun guys, sabihin nyo sa kanya na, did you know Ivan? Do you know Ivan? Ganyan. Ano ba tamang English? Na may mental block ako. Sabihin nyo lang na gano'n. Kilala mo ba? English nga pala. Sabihin mo na lang na gano'n na, basta yun, sabihin nyo lang, kilala ako. Basta kilala niya ako kasi mutual na kami sa Instagram eh. So guys, next tour naman is tong Hualu, Trang An, and Hang Mua. Ito yung tour na sa lahat ng mga inabil ko na tour ay sobra talagang napagod ako. Alam nyo kung bakit? Kasi napakadami nga pinapanik dito guys. Like for real, sobrang daming pinapanik. Dito sa Hualu, dito ko nakita yung lugar na
merong mga yin and yang, yung mga talagang historical places, ganyan. May temple kaming pinasok na may istorya na doon pala, yung mga siniswerte, doon yung mga minamanas, ganyan. And dito ko din guys narinig yung rattlesnake na talagang natakot talaga ako that time kasi parang may part dito na gubat na pupuntahan. Pero huwag kayong matakot kasi yun lang naman ay narinig ko at hindi naman na kumalapit doon. Kaya yun, okay na okay to. And guys, dito din sa Trang-an na to, dito din yung uupo kayo ng boat na panoorin nyo na sa previous vlog na sobrang tagal talaga and maa-amaze kayo kasi yung lalakaran nyo, I mean yung mismong pagsasagwan nyo ng mga, yung mismong river na yun, iba talaga yung itsura niya. Talagang malalaman mo na wala ka sa Pilipinas. Like yung ilalim niya kapag tinignan mo na ganyan, yung parang medyo matatakot ka, baka feeling mo meron diyang ahas, meron mga ganun. Pero hindi naman ganun. And napaka-calm, napakatahimik ng mismong lugar na yun, kaya gustong gusto ko siya. And next naman is yung Hang Mua Cave. Yung Hang Mua Cave guys, is yaan yung mismong cave na napakataas na pinuntahan namin na grabe talaga. Yung merong view sa taas na kapag ka talaga physically fit kayo at tapos kapag ka Instagrammer kayo ay talagang dapat talaga puntahan nyo to kasi ito yung makikita nyo yung buong Ningbi. Yung mismong view sa itaas kasi guys yan yung pinaka highly recommended na mga IG influencer, na mga TikTok influencer at mga YouTuber na nga din pala ako. So, i-recommend ko na din sa inyo. So, yun guys, napakaganda kasi talaga ng lugar na yan. Pero ako kasi sa side ko, hindi ko na pinanin kasi napakataas talaga. Kaya buti na lang, mabait yung mga kasama ko sa tour. Binigyan ako ng clip. Kaya yun na ipakita ko sa inyo. So, yun guys, yan. Kaya if ever din i-avail nyo yan, is dapat meron kayong pamalit, meron kayong tubig, which is may free naman na tubig dyan, and etc. Napaka-cool. Meron din kasamang buffet yan. Kaya yun, tuwang-tuwa ako dito sa tour na to. And fourth tour na in-avail ko, which is ito na ang last tour na in-avail ko dito sa Hanoi, is ang Luxury Cruise Tour and Halong Bay. So, iisa lang yan. Pero kasi, papunta doon sa Halong Bay, naka-Luxury Cruise Tour ka. And guys, yung link ilalagay ko dito sa ibaba. And, meron kasi yung sasabihin info. Hindi naman sa dahil pinopromote ko to or what, dahil ito yung aking mismong in-avail na tour. Pero kasi guys, ito lang ang nag-iisang Luxury Cruise Tour na may aircon. Okay? Bakit kayo nalaman? Dahil sa tour guide. Yun lang din ang sabi sa akin ng tour guide. Kaya guys, if ever na hindi ito yung maa-assign sa inyo na mismong cruise, sisihin niyo yung tour guide nyo. Sa akin kasi, yun yung na-assign. Sinabi niya ganun, yun lang daw ang nag-iisang boat o cruise sa kanila na may aircon. Kaya guys, tuwa ako. Kasi, isipin mo, yung mga ibang tour, ibang cruise tour, walang aircon, pero ina-assign sa akin may aircon, which is ito yun eh. Ito yun. So, maganda din siya, yung mismong cruise, and yung mga pagkain, ang sasarap talaga guys. Tapos hindi maalog tong tour na to. Like, hindi ka mahihili dun sa mismong cruise. Kasi sobrang calm lang ng tubig and sobrang bilis lang makarating dun sa Halong Bay. And ito guys, ay meron kasing option dyan. Kapag kinlik nyo yung link sa baba, which is yung mismong tour, napakadaming tour sa Kloka. Kaya yung mga link ilalagay ko dyan sa baba and dun kayo mag-book dyan sa mismong mga tinuran ko na yan. Para kung ano experience ko, yun din ang ma-experience nyo. So, dalawang option yan. Merong bus at merong limousine. Kayo guys, mag-book kayo sa limousine kasi nag-limousine din ako. Ito yung upuan ko. Ayan. Nakikita nyo? Sobrang comfy talaga guys. Like, for real, yung upuan nyo, spacious, yung tuhod nyo, yung leg space, ganyan, and malamig ang aircon. Kaya yan guys, highly recommended ko din yan. And yung Halong Bay is okay naman siya, but to be honest, kung ikukumpara mo siya sa Coron at sa El Nido, kasi yun yung super kalaban niya kapag ka magre-research ka online, mas maganda pa rin yung Coron at El Nido sa atin, sa Pilipinas. Pero since nasa Hanoi kayo, puntahan nyo yung Halong Bay. Andun na kayo eh. So yun guys, puntahan nyo yan. And yan ang kukumpleto sa inyong Hanoi trip kasi isa yun talaga sa mga pinupuntahan. Okay? So yan guys, yung total amount ng mga Klook activities na binigay ko sa inyo ay 7,730. Isipin nyo, for 4 days, tapos iba't ibang klaseng tour, may pagkain, may driver, may lahat-lahat na napakadami. Like yung cruise included din dyan sa mga sinabi ko sa inyo. 7,730 pesos lang siya. And guys, also, hindi lang yan ang magiging price niyan. You can also use my code PaulIvan5OFF para magkaroon ka ng 5% discount sa i-a-avail nyo sa Klook. And guys, si Ann ay available yan sa flights, hotels, and activities. Which is ito, mga activities to. So, guys, 5% off yun. Kaya guys, avail nyo yung mga tour na nasa link dito sa ibaba and gamitin yung code ko para magkaroon kayo ng additional 5% off. And guys, oo nga pala, sasabihin ko lang sa inyo na ito pong code ko ay may maximum na 500 pesos discount yan. Kaya if ever guys,
ang aking suggestion sa inyo, gumawa kayo ng iba't ibang Klook account, which is kunyari, application mo solo, application ng parents mo, kunyari, kung family kasama mo, o tigi-tigi sa kayong application ng friends mo. Tapos, magkanya-kanyang booking kayo. But, yung link naman, nandyan naman sa ibaba. So, gamitin nyo na lang, kayo na lang mag-navigate. Then, add to cart nyo na lang sa mga iba't ibang account. Tapos, saka nyo gamitin yung code para ma-maximize nyo yung discount. Kasi kung if ever na lahat ng yan at lahat ng mga travel buddies mo ay sa account mo lang binook, 500 pesos lang magiging discount mo. Pero kapag separate yan binook, tigpa 500 kayo na discount. So, yung 500 na yun, pwede mo pa ipangkain yun doon sa Hanoi. Alam nyo kung bakit? Ayan, magpupunta na tayo dyan guys sa pocket money. So, kasi sa mismong Hanoi, Vietnam, average ng mga pagkain na mabibili nyo dyan, may drinks na at may meal na, like talagang parang value meal na talaga is 100,000 Vietnamese dong. O, tumataginting sa halaga na 236 pesos. So, guys, 236 pesos per kain ang halaga kapag kumain kayo sa Hanoi. So, yung 500 pesos na discount nyo, 2 pesos kayo makakain doon sa Hanoi dahil dyan sa discount na yan. Kaya, don't forget to use my code PaulIvan5 off. Available yan sa lahat ng i-avail nyo sa Klook, mapa flights, hotels, and activities. So, back to the topic. Doon na tayo sa pocket money. So, guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, 100k Vietnamese dong yung budget per meal doon. Average lang yun. Pwedeng mas mahal, pwedeng mas mura. Depende kung gaano kayong klaseng eater. Kung doon kayo sa talagang mapiling-mapili kayo na gusto nyo social, edi mas mahal. Sa murang-mura, edi mas mura. So guys, ako kasi, ang budget ko kasi sa pagkain ay 1,000 pesos per day. Pero kapag ka naman na hindi kayo ganun kalakas kumain like me or doon lang kayo sa budget side, pwedeng 700 pesos per day lang yung pagkain nyo. Kasi guys, sobrang mura lang talaga sa Vietnam. Like, alam nyo, sa mga napuntahan ko sa Southeast Asia, mas mura pa yung Vietnam kasi sa Pilipinas. Ewan ko, talagang mas mura pa sa Vietnam ha. Kaya kung namamahalan kayo dito sa Pilipinas, mas mura sa Vietnam yung kakainin nyo. So, ang budget ko dun sa 6 days ko ay 7,085 pesos. Kasi 3 million na Vietnamese dong yung winidraw ko that time. Like, meron akong 1.5 million na pinalit doon sa Thailand and 1.5 million ang winidraw ko doon sa mismong Vietnam. So, total of 3 million yung budget ko. But, kapag ka magtitipid kayo at magbabudget kayo, pwedeng yung gastusin lang is 4,500 pesos for 6 days. Trust me. Like, walang pasalubong yan na puro food lang yan. Kayang-kaya yung gastusin yan. Like, coffee, kayang-kaya yung gastusin yan sa halagang 4,500 for 6 days. Excluded pa doon yung mismong mga flights, hotels, and tours ha. So, yun. So, yun guys, yun yung sasabihin ko lang sa inyo. And ito, mag-proceed na tayo sa mismong budget. So, flight, ang ginastos ko is 4,731 pesos. Sa hotel is 7,725 pesos. Sa tour is 7,730 pesos. With a total of 20,186 pesos plus yung pocket money na sa winidraw ko sa total amount ng budget ko is 7,085 pesos with a total of 27,271 pesos. So yun guys ang aking total na nagastos dito sa tour ko, which is 6 days naman kasi yon and solo ko. But if ever na gusto nyo mas makamura kaysa dyan sa nagastos ko, edi mamili lang kayo ng dalawa dun sa tour. Tapos, kung gusto nyo, magtipid kayo sa pagkain o magbaong kayo ng pagkain, di ba? And kung gusto nyo pang mas makamura, huwag kayo dun sa hotel ko na tinuloyan. Kasi meron pang mas mura dun, kaya lang, ayoko kasing ma-compromise yung sa location. Gusto ko malamig din yung aircon, gusto ko comfortable din ako. And napakamura na nito, one time yung hotel ko na natuluyan di ba? And napakamura na din yung mismong flight ko. Feeling ko, yan na ang so far pinakamurang maa-avail nyo na flight. Yung na-avail kong flight, which is 4,731 round trip with 20 kilos and food. Oo nga pala, yung flight ko na to, yung papunta lang yung sinipot ko. And yung pauwi ay nag-no-show po ako kasi pumunta ako ng Taiwan. So, sa susunod na video na to, makikita nyo na yon. So, hindi. Nasayang yung pabalik kong flight kasi hindi na siya pwedeng makancel Seat sale ko to nabili. So, medyo impulsive kasi nagpunta ako agad ng Taiwan after nito. Para hindi na sana ako mababayad ng travel tax. Magkano din yung travel tax, diba? So, sinunod-sunod ko na yung travel. So, yon. Yung papunta lang yung inavail ko. Kaya yan. So far, yan yung nagastos ko. 27,271 pesos. And ngayon, nagpunta na tayo sa general tips na may bibigay ko sa inyo kapag ka nagpunta kayo ng Hanoi, Vietnam. So, 6 tips lang naman to. Number 1, withdraw money sa Agribank and use your BPI debit card. Yan guys, ang highly suggested ko kasi napanood ko din yan sa mga vloggers and yun din ang gusto kong isuggest sa inyo. Kasi guys, maganda yung currency rate and conversion kapag kaya nang ginamit yung combo. BPI na mismong card, tapos Agribank kayo doon, mag-withdraw
Isidro. Yan, maganda yan guys. And number 2, kapag ka from airport to hotel and mismong hotel to airport din, pwede kayong gumamit ng Grab o gumamit kayo ng Klook. Kapag ka nag-Klook kayo, i-input nyo lang doon yung mismong mga kailangan yung address, ganyan, something like that, kung ilan kayo, then you can use my code para mas maka-discount kayo. Ayan, yung link sa baba, ilalagay ko kung paano yung airport transfer pickup, ayan. Or kung gusto niyo naman mag-Grab, pwede din naman mag-Grab kasi sa Grab, i-input niyo yung mismong airport, no? Iba international airport, then yung mismong hotel nyo para ihahatid na lang kayo doon. Number 3, be careful guys sa gamit nyo kapag nasa Hanoi kayo. Kahit sinabi kong safe dito, may posibilidad din na magkaroon kayo ng situation na ma-pickpocket kayo kapag hindi kayo nag-ingat. Kasi medyo may time na may dikit-dikit dyan. Like talagang dikit-dikit na ganyan. So mag-ingat pa rin kayo doon, okay? Kaya guys, double ingat kapag nasa crowded places kayo. And meron mga scammers dyan, kaya huwag kayo sa instances ko kasi wala ako na encounter ng scam, kaya hindi ako makakapagsabi sa inyo ng mga types of scam. But sa mga napapanood ko, may mga scam daw sa One Cam Lake, may mga scam daw sa old quarters na lalapit sa'yo, something like that, then bubuduling ka. Tapos yung dun sa parang motor-motor nila, yan, may scam din daw dyan, so mag-ingat kayo. But ako kasi, hindi kasi ako dun na scam. So, let's proceed. Number 4, Klook discount. So, guys, sabi ko nga sa inyo, kapag ka nag-avail kayo ng activities sa Klook, is use my code PaulIvan5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discounts. And, additional tip, iba-iba po ang Klook account na gamitin nyo. Wag isang Klook account lang, okay? Para magkaroon kayo ng madaming discount. And next, sa tours, is hindi ko po advisable ang DIY kapag ka outside mismong Hanoi na yung gagawin niya. Like for example, yung Hualutrang Hang Mua, then yung Luxury Cruise Tour and Halong Bay, hindi ko po sinasuggest na mag-DIY kasi nakakabaliw. Like, parang ang hirap niyang i-imagine kung paano kayo pupunta doon kasi napakadaming transfer and ang lalayo. So, medyo hassle talaga. Kaya mag-tour kayo sa mga yan. But, yung dalawang tour ko naman, which is yung Old Quarter Food Tour and Hanoi Instagram Tour, kung ayaw yung ma-experience ko na may tour guide ako at may taga-picture na ganyan. Wow, kinonsensya pa yan, no? So, pwede nyo yung DIY, pero for me, i-avail nyo para ma-experience nyo yung full experience. Tapos may makausap kayo ng lokal. Like, may mga local thoughts na mai-input sa utak nyo. Like, for example, ganito pala dyan, ganyan pala dyan. Iba kasi kapag kayo mismong lokal like sasabihin niya, dyan madaming magnanakaw, dyan madaming ganyan. O diba, hindi mo naman ma-research yun kasi sila yung lokal So yun guys, yun naman ang aking tip. Like, parang hindi okay mag-DIY pag malalayo kapag ka sa Hanoi. Okay? So, next tip ko, last tip ko na to sa 6. Number 6 is kapag ka summer or winter. Depende kasi yun kasi may season kasi dun sa Hanoi. Nagpunta ako ng summer. Nagpunta ako July, summer pala yun. Napakainit nung punta ko. And nung last time kasi nagpunta ako sa Ho Chi Minh guys, November, napakalamig naman that time. So, if ever na pupunta kayo sa Hanoi, Vietnam, or sa entire Vietnam is magpunta kayo ng November, December, January, February. Yan ang ideal daw na month, sabi din ng tour guide ko. Kasi guys, malamig talaga sa mga time na yan. Okay? So yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sabi ko, quick video lang to pero napakahaba ng video ko. Okay? So yun guys, thank you guys so much. Abangan nyo ang mga susunod na video ko kasi tayo po ay magpo-post at magpo-proceed na sa Taiwan Travel Vlogs. Okay? So yun guys, maraming salamat. Don't forget to click like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Click yung notification bell para lagi kayo updated every time na may bago akong upload. Okay? So, yun lang. Thanks!